At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawat isa ay prinsipe sa kanila." At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran, ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At ito ang kanilang mga pangalan. Sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Sakur. Sa lipi ni Simeon ay si Sapat na anak ni Huri. Sa lipi ni Huda ay si Caleb na anak ni Hephone. Sa lipi ni Isakar ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Osias na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin ay si Palti na anak ni Rapu. Sa lipi ni Zabulon ay si Gadiel na anak ni Sodi. Sa lipi ni Jose, sa makatwid bagay sa lipi ni Manases ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan ay si Amiel na anak ni Gemali. Sa lipi ni Aser ay si Setur na anak ni Mikael. Sa lipi ni Neptali ay si Nahabi na anak ni Bapsi. Sa lipi ni Gad ay si Geuel na anak ni Maki. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue ang anak ni Nun na si Oseas. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. At sinabi sa kanila, "Sumampa kayo rito sa dakong timugan, at umakyat kayo sa mga bundok, at tingnan ninyo ang lupain kung ano, at ang bayan na tumatahan doon, kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, o kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, at magpakatapang kayo, at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas." Sila nga'y umakyat, at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Sin hanggang sa Rehob, sa pagpasok sa Emat. At sila'y umakyat sa dakong timugan, at sila'y dumating sa Hebron. At si Aimen, si Sesay, at si Talmai na mga anak ni Anak ay nangaroon. Ngayon ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingga ng 2. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Eskol, dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. At sila'y nagsiyaon at nagseparoon kay Moises at kay Aaron, at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, sa ilang ng Paran, sa Kades, at kanilang binigyang sagot sila, at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya, at sinabi, "Kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparoonan mo sa amin, at tunay na binubukala ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Hiteo, at ang Hebuseo, at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Hordan." At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, "Ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin."
Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, "Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa atin." At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.